Sa gitna ng iba't ibang bersyon, sinisimulan na ng Kamara ang pagbusisi sa ilang anti-political dynasty bill. Pero ang COMELEC may kaunting agam-agam tungkol dito. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Sinimulan na ng Kamara ang pagtatalakay sa anti-political dynasty bill ngayong araw matapos itong masama sa priority bills ng Marcos Jr. administration. 20 bersyon ng panukalang batas ang nakasalang sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms na pinamumunuan ni Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong. Kaninang umaga, nagbahagi rin ng kanyang mensahe si House Speaker Bogie D na naghain din ng kanyang sariling bersyon ng anti-political dynasty bill kasama si House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos. Sa panukalang anti-political dynasty bill ay matagal nang hinihintay ng sambayanang Pilipino. It has been close to 40 years since our Constitution was ratified with a provision intended to guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties. Ngunit kulang po ito ng isang enabling law at ito na po ang nais nating ipasa sa 20th Congress. Dagdag ng Speaker, seryoso itong tatalakayin ng Kamara. Kaya po tayo nagsasagawa ng mga pagdinig na tulad nito upang marinig ang lahat sa panig at iba't ibang mga pananaw at ang buong saklaw na magiging implikasyon ng panukalang batas. Nandito po kami hindi lamang upang magsalita, kundi sa lahat upang makinig. Bukas ang aming isipan at bukas din po ang aming kalooban sa makabuluhan at tapat na pag-uusap. Isa sa mga sasala ngayong araw ang House Bill 6771 ni Nadia at Marcos na matatanda ang umani ng kritisismo dahil hindi raw malinaw kung ano ang maximum number na magkakapamilyang maaaring humawak ng elective national and local positions ng sabay. Bukod pa rito, binuksan na rin sa pagdinig ang iilan pang kilalang bersyon ng anti-political dynasty bill. Kabilang na ang inihain ng Makabayan Bloc na nagbabawas sa magkakamag-anak up to 4th degree of affinity or consanguinity na tumakbo o umupo sa kahit anong national or local position. At ang bersyon ng Akbayan Reform Bloc na tinatawag nilang most comprehensive version of the anti-political dynasty bill. Suportado ni Attorney Lee Edson Garcia ng UP College of Law ang pagsasabatas ng anti-political dynasty bill. Isa si Garcia sa mga inimbitahang resource person sa pagdinig. The prohibition of political dynasties is a constitutional command and is an integral component of all laws, rules, and regulations on public service. Article 2, Section 26 is read into our legal framework. It is our opinion that defining political dynasties is not tantamount to adding a new requirement to holding public office, as the constitutional command prohibiting political dynasties has been a condition for public service since the birth of our constitutional framework in 1987. Nais din ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na naimbitahan din sa pagdinig na maipasa ang panukalang batas. Pero hindi rin anya maikakaila na may mga hamon pa rin sa pagbibigay kahulugan sa political dynasty. Pag ba naglagay tayo ng political dynasty, ay ating po bang nililimit ang kapangyarihan ng mamamayan na mamili ng gusto nila? So yan po yung mga laging pinag-uusapan dito sa issue na to. Ang sinasabi naman po ni COMELEC, konting panahon na lang po yung natitira natin bago ang 2028 elections. So ibig sabihin, hindi naman sa minamadali namin ng Kongreso, kung sadyang kailangan po nating maipasa, ay di sana po bago mag-file ng candidacy by 2027, na andyan na yung anti-political dynasty law na yan. Kaya umaasa rin ang COMELEC na mas mapalalim pa ang diskusyon ng Kamara tungkol sa panukalang batas sa mga susunod nitong pagdinig. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.